Vice President Sara Duterte denies being a spoiled brat. In a video released by her office, Duterte responded to criticisms thrown at her. She was under fire for refusing to answer questions of lawmakers regarding her proposed budget. Sanay ako sa ganyan at alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Duterte insisted that her budget was being politicized. She put the blame on the lawmakers, insisting they're just not used to getting answers they don't like. Nakikita namin na ginagamit siya ng ibang mga miyembro, iilan na mga miyembro ng Kongreso para umatake sa akin dahil hindi kami magkasama sa politika. Actually, both sides naman may point. Sa Congress, may point din naman sila. You should at least respect also Congress as an institution. And it is their job po to scrutinize the budget. And as much as possible, if you can answer properly, then answer properly. On the side naman of VP Sara, I understand that na sinasabi niya na hindi sanay po ang mga congressmen natin or mga sa upper house na makatanggap ng sagot na hindi nila gusto pakinggan. Kasi it's very evident po sa mga committee hearings na nangyari na if they feel, even without justification, if they feel na feeling nila sinungaling sila, sinungaling yung resource person, sinungaling na, and they press forward like criminal ang tao. So I understand both sides naman, but at the end of the day, it is best na wag sila mag-name calling like Bratinela and something. That's very unbecoming of a statesman. Ano na parang super nagiging low yung argument, kumbaga. Ang importante dyan, whether it's politicized or not, ang importante dyan... Submit to the process. Oo, submit to the process. At kayo po ay public servant. And we demand accountability, transparency, pagdating po lalo na po dito sa pera ng bayan. Because pera natin lahat yan di ba? So we want to know, gusto namin scrutinize, makita yung mga nilalaman ng budget, and by doing that is everybody to submit yung sa proseso. The process may be difficult or harsh, but then again, it is the process that you have to go through. Totoo yan. Pero nga sinasabi niya dun sa kanyang naging interview kahapon na sumabay din sa pag-presenta ng PNP kay Kibuloy sa media, sumabay din ito dun sa hearing na nangyayari sa Senate regarding sa Pogo, ay yung kanyang interview, 'di ba, na naglabas ng video. Ito sinasabi nga niya na dalawa lang naman yung may hawak ng ng budget, 'di ba? Yun ang sinasabi niya. Yan ay nakalimutan ko yung isa of course si House Speaker Martin Romualdez ang sinasabi niya. And of course sa House of Representatives sinasabi nila, that's not true, 'di ba? Kasi may proseso tayo, may ganito, ganyan. So talagang attack mode na itong si Vice President Sara Duterte. If VP Sara reads books, if you're attacking the institution that's supposed to grant you money, you're not going to get the money. Di ba? Might as well daan mo sa diplomasya. Oo. Lalo na pa ito iba naman to kasi budget ng Office of the Vice President pinag-uusapan. Kahapon was budget of the OP. Oo, pero kasi yung usapin din ng budget ng Department of Education, mainit din yan dahil dapat nila pagtuunan ng pansin at saka imbestigahan dahil dun sa mga lumalabas sa mga reports regarding misappropriated na mga budget o yung millions of pesos na pinag-uusapan natin tungkol dun sa yung feeding programs, 'di ba? Mga nasira, nabulok, yung mga pagkain, tapos yung iba pa rin yung investigasyon tungkol sa laptops na naiwan sa warehouse, etc. So, yan maganda rin na pagtuunan din yan ng pansin. Kasi otherwise, wala, ulit lang to. Kung mainit lang siya sa media, yun lang pag-uusapan. Pag nag-die down, wala na, hindi na natin alam kung ano nangyayari.